Hello mga kabayan, hari naman sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Atty. Ruel Yuong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Rosalia. Ito ay may kinalaman sa yung mana, na kung saan ay yung kanyang tita na namayapan na tinatanong niya ngayon kung paano ba ang partihan ng kanilang mana na magpipinsan. So, anyway, without further ado, basahin na lang po natin, ang kanyang sulat sa atin. Sabi niya ay, paano po kung may naiwan ang tita namin na property? Then, namayapa na siya at kami magpipinsan ang magmamana. Hahatiin din po ba ang property ng tita ko una sa mga bilang ng kapatid niya or sa ng mga tatay namin before na nahahati sa amin? Representative din po ba kami ng mga tatay namin dahil di pa po ang mga kapatid namin dahil di ba po ang mga kapatid muna ng tita namin ang at or ang mga tatay namin ang kanyang tagapagmana. Yun po ang sana po masagot po ninyo kung bakit kapag sa lolo ay kailangang maging representative po. Ganito yan. Hindi kasi maliwanag dito kung yung tita ba ninyo may asawa ba o may anak. Okay. Ngayon, kung walang asawa at walang anak ang inyong tita, okay? At wala na ring magulang, okay? Sino ba ang tagapagmana ng tita? Assuming na wala siyang last will and testament. Siyempre yung the nearest collateral relative. Sino yung collateral relatives ng tita ninyo? Siyempre yung kanyang mga kapatid. Okay? So halimbawa, kung ang tita ninyo ay 5 sila magkapatid, okay? Kasama ng tatay mo doon. So, kung 5 sila magkapatid, okay, ang bawat isa sa kanila, okay, halimbawa, namatay na yung kanilang magulang, yung lolo ninyo, namatay ang mga magulang niya, okay, 5 silang magkapatid, kasama yung tita mo at magulang mo. So that means, bawat isa sa kanila ay merong equivalent na 20% doon sa lahat ng ari-arian na naiwan ng inyong lolo o kanyang magulang. So, kung ito ay equal sharing yan, pro rata. So kung yung halimbawa ay pagpalagay mo na ng lolo ninyo o na magulang ng iyong tita, tatay mo, ay meron isang 5 hektaryang lupa. Ngayon, dahil 5 sila, ibig sabihin, tag-1 hektarya sila. Okay? Ngayon, kung yung titang iyan, okay? So, in short, silang 5 magkapatid, kasama tita, bago ito pumanaw, ay nagkaroon sila ngayon ng mana mula sa kanyang magulang na lolo ninyo. Okay? So, that means, example lang kung 5 hektarya yon, assuming they 1 hectare each. So, ngayon, namayapa si tita. Yung tanong mo ngayon namayapa si tita. Namayapa si tita, yung kanino mapupunta yung kanyang 20%. Mapupunta yan, sa kanyang, kung walang asawa, wala siyang anak, mapupunta yan sa kanyang mga kapatid. So kung halimbawa may natirang 4 na lang kapatid ng tita mo, yung si tita na yan, okay, ang kanyang mana ay mapupunta doon sa kanyang mga kapatid, equal sharing din. So that means yung 4 na surviving na kapatid na tito mo, tita mo, ay equal sharing sila doon saan? Doon sa parte ng tita. Okay? Sila magkakapatid. Ngayon, kung halimbawa isa sa kapatid na yon o maaaring tatay mo ay nakunrod, nawala siya. Okay? O yung ibang pinsan mo, yung kanilang magulang na kapatid ng tita nawala rin o namayapa. Okay? Magkano ba, ano bang extent ng mamanahin ng mga pinsan o mga pamangkin? O halimbawa, ng isang tita na namayapa na, siyempre yung 1 hectare lamang.
So halimbawa, yung namayapang kapatid o halimbawa sa inyo ay namayapa si magulang, okay? Siyempre may magulang, may 1 hektar. Yung 1 hektar na yun, yun lang ang mamanahin ng mga anak ng magulang na namayapa na. So hindi yung depende yan sa number of the pinsan, number of children, hindi po. So yun po, kung yung tita na nawala na may isang anak lang, ay di yung isang-isa lang magmamana ng 1 hektar by right of representation. O, galing na yan sa lolo, no? Right of representation. Tandaan po natin, ha, ang may right of representation na po galing po sa ascendants lang. And of course, yung mga pamangkin. Dahil yung pamangkin, no, by right of representation, mag-inherit po yan mula sa kanilang magulang na anak naman ni lolo. Okay? Tandaan po natin, walang right of representation between collateral relatives. Ano lang yan, descending and ascending order lang siya sa relationship by blood. No? So yun po ang inyong tatandaan, ha. Sana I hope na bigyan po natin ng katugunan yung tanong po sa atin ni Rosalia. So ulitin ko po kasi medyo complicated po ito, no? Ulitin natin, kung walang asawa at anak o magulang na si tita ninyo, pag pumanaw siya sa kanyang mga kapatid, mapupunta as collateral relatives yung kanyang share ng kanyang mana. Ngayon, kung isa naman sa mga relatives, mga collateral relatives ay pumanaw na, yung kanilang mana, na halimbawa, example lang, na 1 hektar, mapupunta yan sa anak nung namayapa na kapatid, o yung 1 hektarya. Ganon din yung iba. Halimbawa, tatay mo, kapatid nung tita, yung kanyang share na 1 hektar, plus yung share niya doon sa namayapang tita, okay? Ay prorata yun. Halimbawa, yung 1 hektar na share ng titang namayapa, i-divide ba yan among equally by the surviving siblings. Okay? Plus yung nawala si tatay mo, dagdag yung 1 hektar plus yung share niya doon sa kanyang kapatid na namayapa na. So yan po ang inyong papartin na anak, no? O magpipinsan man kayo, saan magagaling yung inyong mga mana? Doon sa respective parents po ninyo na namayapa na maaring kapatid ng tita or anak ng inyong lolo. So yun po ang magiging basehan ninyo upang doon sa pagparti-parti, no? Pagkaroon kayo ng subdivision doon sa property na naiwan ng inyong lolo, no? By right of representation. Yun po ang yun po ang tatandaan po natin. So I hope, no, medyo yung iba kasing the way it's being worded sa tanong ni Rosalia is hindi po siya nakakalito din minsan, but I am sure, no, doon sa paliwanag natin kaya medyo nag-extend tayo and nag-exert tayo ng every effort na ma-address po bawat senaryo, yung situation doon sa mana ay na-address po natin. At nabigyan po natin ng katugunan ang sulat po sa atin ni Hermie. So, okay, sa mga kapapasok pa lang at hindi pa kayo nakapag-subscribe, hindi rin pa kayo nakapag-follow, ay if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo na isang subscribe, isang share, isang like po, no? Especially sa mga suki po natin yan. By the way, mga suki po natin, no? Thank you very much, no? No need to be reminded kasi alam ko naman, mga suki natin palagi po yan naka-share po yan, naka-like. At yung iba, karamihan po, yung iba dyan hindi pa no escaping of ads. Maraming salamat po, no? Moonflower, thank you very much. Shout out to you of the West Coast of the USA. We have also si Mary Lebron of Baguio City. Thank you, no escaping of ads lagi. Of course, si Marlene Albulario of Illinois, Chicago, Illinois. Thank you very much for your continued support, no, sa ating channel. Highly appreciated po ang inyong effort. So thank you very much, no, sa inyong pag-subscribe, pag-share and like, no. And then of course paki-click always yung notification bell upang sa ganun pag may mga videos po tayo, may updates, you'll be notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now, and I hope
to see you again 'no, in the next video po natin. God bless.